Bible says that God is here with us. Ang Biblia nagingon nga ang Dios ani ang kauban nato. Today, I want to share the gospel about the challenger and the responses. Kung karon ang maayong balita ang atong pag-aambitan naguluhan mo ang mga hagit ug tubag. We read in Bible, 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. Atong basahon sa itong mga Biblia sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8 abot sa versikulo 9. Theology and the Pagmaigman o Bible. pagpapinantayon kamo, kaya inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot ka ninyo sama sa liyon, kanamulo, nangitaw tungkunon. Tig-una inyong pagtuo, sumli siya, kaya nasayod ka mo, inyong isip ka magtutuo sa tibuong kalibutan, isulayan mo sa samang alantuson. So we must be alert and with God to make a victory in our Christian lives. Kinahanglan na kanunay kitang magmaigman o kanunay nga magmata sa ang Kristohanon nga kinabuhi. From the birth of the death, every human being faces constant challenge and live in response to life's challenges. Gikan sa pagkatawo hangtod sa kamatayon, ang matag katawhan kanunay nga nakatubang og mga hagit ug nagkinabuhi ug tubag sa mga hagit sa kinabuhi. So baby in its mother's womb is safety and secure. Ang bata nga nasulod sa kaluangan sa iyang inahan, luwas ug seguridad. However, when the believers code that connected to its mother's protection is severed, the baby must suddenly begin in independent life. Apan kun ang pusod sa usa ka bata maoy usa ka protection sa iyang inahan, mabulag o mapukol, kinahanglan nga magsugod siya sa independente nga kinabuhi. So, exposed to the outside the world, the baby must press eating and straight and fighting games on its own. O sa iyang paggawas sa kalibutan, kinahanglan siya nga muginhawa, mukaon, mutulon ug makig-away sa kagaw sa iyang kaugalingon. So if it is partnered to and overcome the challenge of survival, it will live. If it does not, it will die. Kung matubag o makalampos siya sa hagit aron mabuhi, kini mabuhi, apan kung dili, kini mamatay. This struggle and the struggle never end until the very end of our lives. Kung kini nga pakigbisog o pakigbisog, dili kini matapos, hantod sa katapusan sa atong kinabuhi. That's why Bible says, as Christians, we must fighting good fighting every day and the night. Kung nag-isip mga Kristohanon, sumala sa iyo sa Biblia, kinahanglan kita nga makigaaway adlaw ug gabi. The first man Adam was defeated by the challenge of life. Sa mga unang tao nga si Adan, nabuntog siya sa mga hagit sa kinabuhi. So if we are defeated in spiritual warfare, we become slave of sins. Kung kita mabuntog or mapildi sa espirituhan ng pagpakig-away, kita mahimong mga bulipon. Adam was defeated by the devil in the Garden of Eden, resulting in disastrous defeats. Kung sama nga si Adan na pildi o nabuntog siya sa yawa sa tanaman sa Eden, o kini nagresulta sa makapag-uol ng kapildihan. Bible says in Genesis chapter 3 verse 1. Ug ang Biblia nagingon sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 1. Dungan ta basa, sa tanang matanap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing lingkuhan. Ipangutana sa bitin ang babayi. Ididaan ba tayo kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? God said to Adam and Eve, do not eat the fruit of the middle of the Garden of Eden. Sa mga ang Dios, ningon siya kang Adan o kang Eva, nga dili tinakanon ang bunga sa kahoy nga nasa tunga sa tanaman sa Eden. We read the verse 4.
Ingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. But devil's spirit serpent approaching to Adam and Eve, you will not die, sir. Apan ang bitin ang daotang espiritu miduol kang Adan o kang Eva kung misulti sila og sama niini nga dili sila mamatay. And the woman saw the fruit is very beautiful and eating very delicious. Like that, that's why she was ate the fruit and gave to husband also. So wala sa pakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo gani kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniya maalamon ikuha siya niini ug ihatagan sa iyang bana. Because they forgot the word of God. O nahitabo ni tungod kay nalimot man sila sa pulong sa Dios. Why nowadays many people fall into the temptation? They be cheated in their life because they forgot the word of God. Kung ano man nakaroon sa mga panahon at daghan mga tao ang nakilili sila batok sa daotang espiritu tungod kay nakalimtan nila ang pulong sa Dios. After that, Adam and Eve faced the challenge in their material relationship and failed miserably. So, tapos ni Ana, si Adan ug si Eva nakahibalag sila sa hagit sa ilahang relasyon, nabuntog sila sa ilahang relasyon sa kaminyoon ug napakyas sa ilabihan. After committing the sin, they were afraid to see God Almighty. So, kuman sila makabuhat og sana, nahadlok na sila o dili na sila makahimo pagpakig-atubang sa Dios nga labing gamhanan. After that, they hide themselves from God Almighty. Tapos ni Ana, mipalayo sila o mitago sila gikan sa Dios nga labing gamhanan. And then they saw they were naked themselves. O nakita nila nga hubo di ay ang ilang mga lawas. Bible says, Genesis chapter 3, 11 to 12. Ang Biblia ingon sa libro sa Genesis, Kapitulo 3, versikulo 11 abot sa versikulo 12. Mga tao basa. Kinsay nagsulti kanimo nga hubog ka? Mangutana ang Dios, ikaw ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako o naghatag kanako sa bunga sa kahoy, sa mga kahoy ug mikaon ako niini. Why Adam and Eve paid in their life? They have no fellowship with God very well. Instead of that, they were fellowship with the evil spirits. Ano man nga sa Adan ug si Eva, napakyas sila sa ilang kinabuhi. Kaya wala sila pagpakikuban pag-ayo sa Dios. Inoon, kanunay sila nakikuban sa daotang espiritu. This was a very important example of our Christian life. We must fellowship with God Almighty and Jesus Christ always. O kini ang nindot kayo mapagtulunan or mahimangnog sa mga Kristoano na kinabuhi na kinahanglan nga kanunay kita makikuban o makikrelasyon sa ato ang Dios o Panginoong Jesucristo. Do not give your eyes, your ears to the voice of the Satan and only repentance, every kind of corruption generation. Do not follow all of them. Kung dili nato itugyan ang mga mata o mga dalugan, di ang Satanas o bisan sa pagsunod sa nagkalilaing mga pamatasan sa kalibutan. This is the way for protection your life. So mao kini ang paagi nga maproteksyonan nato ang atong mga kinabuhi. Cain and Abel faced a challenge in their civilian relationship, and Cain killed his brother Abel. Ug sama nga si Cain ug si Abel, nakaibalag sila sa hagit sa ilahang mag-igsuon nga relasyon ug ipatay ni Cain ang iyahang igsuon nga si Abel. Cain and Abel offered to God Almighty offering some things. Og si Cain ug si Abel halad sila sa Ginoo. Genesis chapter 4 verses 3 to 5. Kung atong basahon sa Biblia sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 3 abot sa 5. Tungan ta basa, usab ka adlaw ni Ana, naghalad si Cain ngadto sa Ginoo nga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan ug
Iihaw niya kini ug ihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang mga halad. Why Cain killed his younger brother Abel? Kung ano man nagipatay ni Cain ang iyang manghod nga si Abel. Verse 5 says, Versikulo 5. Apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad, busa nasuko si Cain ug nagpulot. this is the reason Cain killed his younger brother Abel in the fields. O mo kini ang lutan nga gipatay ni Abel. Ang gipatay ni Cain ay manghod nga si Abel dito sa uma. When we have failed, when we have a difficult time, we must be very careful to keep our mind attitude. Kung kita mapakyas or makaatubang o makaisdanan, kinahanglan natong ampingan ang atong una-una o bisa ng atugga ng atong kinaiya. We must think about how to we present to God Almighty. Noon, kinahanglan natong una-unahon kung sa atong angay nga buhaton para sa paghimaya, pagpahimuon sa atong Dios nga labing kamhanan. Genesis chapter 4, 8 to 9 says, O diri sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 8, abot sa 9, nagingon. Unya si Cain ingon kang Abel, mga tuta sa uma, sa dito na sila sa kaumahan, itunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag, ambot, magbalantay magugkusa ang igsuon. we must know, even though we were doing very long secretly, God knows what we are doing very well. Bisan o gabuhat o sayop sa tago, ay nakabalo, kapan ng Diyos na nasayod kayo diini pag-ayo. We cannot hide anything else in the presence of God Almighty. O dili ta makatago o bisan kung sa butang atubangan sa presensya sa labing kamahalan ng Diyos. Wherever we are, we must be very carefully doing good, peacefully, working honestly. Kung na bisan asa ta mo adto kinahanglan nga magmatinud-anon gyud kita sa tanan atong buhaton. This will give us the new mind, new challenge, and victory life. Kini maghatag nato og bagong hunahuna o mga hagit o makabatutag madaugon nga kinabuhi. So we must make our life peacefully, honestly, diligently, in all the matters, in all the times. Wala kinahanglan nga himuon ang atong kaugalingon nga magmatinud-anon, pagmatinumanon ug pagmapudihon sa tanang higayon. Whether we are good or bad one, we must keep our mind to the word of God and the prayer continually. Atong kahintang maayo man or daptan ang kinahanglan natong ampingan ang atong kinaiya o kamay natong ampingan hinumduman ang tulong sa Dios. And then we must repent, return to God Almighty for our life. Kung kinahanglan usab kita nga maghidulsol sa atong mga sala at ubangan sa labing kamahalan ng Dios. Second, when Jesus Christ overcome the old challenge of his life. O ikaduha, nabuntog ni Jesucristo ang mga hagit nga iyang giatubang sa iyang kinabuhi. So if we persevere, we'll live with the Jesus Christ forever. Bible promises. Ngunang ang Biblia nagsaan na kung kita mulamutay, maghari gayon kita uban kang Jesucristo hangtod sa kahangturan. Jesus' temptation in the wilderness, but he was overcome by the word of God. Matthew chapter 4, verse 1, 2. So si Jesucristo gitintal siya dito sa kamingawan apan nabuntog niya kini pinaagi sa pulong sa Dios. Kung babasa nato kini sa Mateo kapitulo 4, bersikulo 1 abot sa bersikulo 2. Duha ta basa. Unya gidala sa Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaw aron tintalon sa yawa. Dito nagpuasa sa Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Ug unya igutom siya. When Jesus was very hungry after 40 days and night fasting prayer, Satan approached to him and
tempted startings. Kung sadya na nakabati si Jesus o kagutom, kung pinagkuasa siya sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, ang yawa may duol kaniya aron tintanon siya. Satan tempted Jesus Christ with the lust of the fleshy, controlling the desire for food. So, gipintan ni Satanas si Jesus pinaagi sa kaibog, sa unod, o sa pagpugong, sa tinguha, sa mga pagkaon. Matthew chapter 4, 3 to 4. Itong kasama sa Mateo 4, versikulo 3, abot sa 4. Ug niduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, hinuang pan kining mga bato. Pitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundi sa matagpulo mo sa naisulbi sa Dios. Jesus Christ was very hungry at that time, but he was not pulled into the temptation because of he knew very well worthy of God. Kung anay taknaa, itutung pag-ayo si Ginoong Jesucristo, apat wala siya mapulog sa tentasyon, tungod kay nasayod man siya pag-ayo, may tungod sa pulong sa Dios. When we memorize understanding the word of God very well, when we have a temptation like Jesus Christ, we can remind the word of God and overcome by the power of the word of God and the Holy Spirit very well. Kung kita magmemorya o ato masabtan pag-ayo ang pulong sa Dios panahon sa mga tentasyon, dili ka rin kita madala sa mga tentasyon tungod sa gahom sa balang Espiritu ug sa pulong sa Dios. Second one, Satan tempted Jesus Christ with the lust of the eyes, giving up honor and authority. Matthew chapter 4, 5 to 7. So ikaduha, gitintal ni Satanas sa Jesus pinaagi sa kaibog sa mga mata, diin iyang ang tangon o ang tangon ang dumog o ang otoridad. Ug atong mabasa kini sa Mateo 4, 5 abot sa 7. Versikulo 5 abot sa 7. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, ug gipatindog siya sa tinatas-ang bahin sa templo. Ug giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, pinag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay kanimo, saknayon kanila aron dili mayo sa bato, bisan gani ang imong mga tiil. Si Jesus mitubag pa nag-ingon sa kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. In these scriptures, we must learn it. Satan also using the word of God, Bible. Niining mong bahin sa kasulatan at makatunan nga bisan si Satanas, migamit siya sa pulong sa Dios kamo ang Biblia. Likewise, the false prophet, false denominator, false teacher, they are using the Bible also. Kung sama usab nila ang mga sayop, mga magtutudlo or dili maayo nga mga magtutudlo, nagamit usab sila ang Biblia. That's why we must be full of the power of God, word of God, and then we can distinguish them very well, which is the good or bad one. Murag kinahanglan nga masabtan kita sa mga hinagiban sa Dios, nga mo ang pulong sa Dios aron atong masuta kung asa ang maayo ug asa ang bantay. Also, the vanity of life, rejecting the wealth and the prosperity. Jesus Christ, Matthew chapter 4, 8 to 11. So ang pagkawalay bilig sa kinabuhi nga mo ang pagsalikway sa bahandi o kauswagan. Atong mabasa dinhi sa Mateo kapitulo 4, bersikulo 8 abot sa 11. Dungan ta basa. Unya gidala sa Jesus sa yawa ngadto sa usa ka hapog kaayong bukid ug ipakita kaniya ang tanang harian sa kalibutan ug ang ilang kanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba ka nako. Itubag si Jesus, pahawak sa tanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios kung siya lamang ang alagari. Busa ang yawa ibiyak kaniya, tuguyan na nabot ang mga anghel ug giatiman kaniya. Satan said to Jesus Christ, if you will bow down and worship me, I will give you all the splendor of the world. Ang yawa mingon siya kang Jesus nga kung musimba o mulugod ka kanako, ihatag ko kanimo ang tanang butang sa kalibutan. So many people around the world worship the idol, the God, because of they fall into the
Sa mga daghang mga tao sa tibuok kalibutan, ang isimba og laing nga Dios or nagsimbag mga Diyos tungod kay nahulog sila sa tentasyon sama sa pangitabo nga gitintal si Jesus. Because of most of them, they do not know which is God Almighty of the world. O kadaghanan kanila natintal tungod kay wala sila kabalo kung kinsa gayon ang Dios sa tibuok kalibutan. So we must understand it through the Bible. Jesus Christ is the true God Almighty and eternal life. We must worship true God and Jesus Christ always. Muna kinahanglan na nato masabtan pinaagi sa Biblia nga si Ginoong Hesukristo lamang ang bugtong matuod nga Dios o kinabuhi nga dayon ug siya lamang kanunay ang atong simbahon. Bible says Jesus Christ is Lord of Lords, King of Kings. Ang Biblia nag-ingon nga si Hesukristo mo ang Ginoo sa tanang mga Ginoo, hari sa tanang mga hari. When we understanding Bible scriptures very well, we'll never bow down to another gods. Kung ako masabtan gayon ang Biblia o ang sulti sa palaan kasulatan, dili gayon kita makahimong pagyugbo o pagsimba og lain nga mga Dios. Also, we must learn the challenge in Gethsemane. Jesus prayed to God Almighty honestly. So kinahanglan usab natong makatunan ang hagit nga giatubang ni Jesucristo dito sa Getsemane, di nag-ampo siya mamatinud-anon. Before the take of cross, Jesus was very suffering and trouble in his heart, and he wanted to pray to God Almighty overcome the difficult situation. Kung sa wala pa siya magpasan sa cross, nag-antos na pag-ayo kung napuno sa kasakit si Ginoong Hesukristo, kung munang nag-ampo siya pag-ayo sa Dios nga iyang malampusan, kining maulisod nga sitwasyon. Matthew chapter 26, 38 to 39. Ako mabasa sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 38 abot sa 39. Dungan ka basa. Unya, niingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubok na halos ikamatay ko. Pabilin ka mo dinhi o pagtukaw uban ka nako. Minakaw siya sa unahan, miyapa sa yuta at ampo nga nag-ingon. Amahan ko, kung mahimo, kuha ka nako kining upa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mo ay matuman, kung dili ang imo. This is the way and the truth how Jesus was praying honestly to God to overcome the very greatest suffering in his heart and mind. Gusto ko kini ang paagi o kamatuuran nga diin nag-ampo pag-ayo si Ginoong Hesukristo sa Dios aron nga iyang mabuntog o malampusan ang dako kaayo nga pag-antos sa iyang kinabuhi. Because Jesus wanted to completely obey the will of God Almighty through his death on the cross. Okay, buot ni Jesus na himpit nga tumanon ang kabubuton sa Dios sa kalabing kapanan, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. That's why Jesus Christ prayed to God the same word certain times. Matthew chapter 26, 39, 42, 44. Kumunang si Ginoong Hesukristo, nag-ampo siya sa samang pulong sa ikatulong gayon diri sa Mateo 26. Versikulo 39, 42, abot sa 44. Dungan ka kabasa. Milakaw siya sa unahan, nihapak sa yuta o nag-ampo nga nag-ingon. Amahan ko, kung mahimo, kuha ka na ako inikupa sa pag-antos. Apan, dili ang akong pagbuot o ay matuman, kung dili ang imo. Sa 42, kung bibiyak sa Jesus pag-usap o nag-ampo, amahan ko, kung imo ba yung ipainom ka na ako inikupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Sa 44, bibiya na usab si Jesus sa ila o nag-ampo sa katulong higayon sa samang mga pulo. In this case, we must learn when we have a trouble and suffering problems, we must pray the same word continually, one time, two times, three times, until finishing, until overcome. We must pray the same word. It's very important.
sama ani kahimtana kinahanglan usab kita nga mag-ampo sa samang pulong ang usa kaduha or katulo ka higayon. Jesus prayed, may your will be done. May your will be done on us through me. Jesus prayed to God Almighty Kung likewise. si Jesus nag-ampo sa Dios ang imong pagbuot mo ay matuman dinhi kanako. Kung si Jesus nag-ampo siya usama ni ini. Jesus came to the world for this world. May your will be done on us through my death on the cross. Tungod kay si Jesus miagi siya sa kalibutan, nangingon nga ang imong kabubuton mo ay matuman dinhi kanako pinaagi sa akong kamatayon sa cross. So we must learn how to pray very honestly. Unang kinahanglan nga makakatulong kita kung sa pag-ampo pamatinong kanyon. So our lives face constant challenges also. Kumo sa mga atong mga kinabuhi, makahibalan kita kanunay mga hagit. Our life is filled with struggles. Sa mga atong kaugalingon usab, puno sa pagpakigpiso. There is no need to ask, why must I suffer like Kung this? dili na kinahanglan nga mamutala kita, anong nagpantos ako usama ni ini? The battle we face every day. Ang pagpakigpiso, ato ang atubangon, matag adlaw. The battle with the sin we must overcome. Psalm 107 verse 17 says. Ang pagpakigpiso, batok sa sala, kinahanglan nato lampusan sa mala sa giingon sa Salmo 107, versikulo 17. Dumanta ko basa. Kunya, naapli ang yuta kung bilangoy si tatay. Sa verse 17, ang uban mga buang-buang, nag-antos sila tungod sa ilang mga sala, nag-antos sila tungod sa ilang kautang buwan. The foolish people follow the way of sin. That's why the life is very trouble continually, no stop. Ang mga tao nga buang-buang, kanunay nilang gisunod ang dalan sa sala, o muna kanunay nga nasamo, o na kanunay sila nga nagkalisod. That's why we must be wise person. Stop sinning, no more sin. Muna kinahanglan nga mahimo kita mga maalamang na katawhan nga pulungan na nato ang pagpakasala. And then their trouble stop, no suffering in their life. Kung ang mga kalisdanan o mga pag-antos, muhunong na sa ilang kinabuhi. This is the way how to make happiness victorious in our life. O mao kini ang paagi aron nga makabaton kita o malipayon o madaugon nga kinabuhi. The Bible says, battle with the temptation and the greed of the world continue come to us. Sama nga ang Biblia nag-ingon nga ang pagpakigbisog ng mga tentasyon kahapog sa mga butang sa kalibutan kanunay gayon nga moabot ka nadto. Bible says, Ephesians chapter 4, 22, 26. Ug ang Biblia nag-ingon diri sa libro sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 22 abot sa 23. Duman ta basa. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatawo nga mao'y hinungdan sa inyong kautang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anang kanginan tungod sa malimbungong mga kailingkod niini. Kinahanglang pagpuhon gayon ninyo ang inyong mga kasing-kasing o hunahuna. Isulog ninyo ang bagong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang kagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhi matarong ug balaan. We must turn point from the old attitude, old habit to the new habit through Jesus Christ. Muna kinahanglan nga mutalikod kita gikan sa atong kautan nga mga binuhatan, mga kautan nga mga kinaya, ngadto na sa bagong mga binuhatan, bagong pagkatawo, pinaagi ka sa Kristo. That's why we must believe Jesus Christ and follow His attitude and wills. Kinahanglan kita mutuo na sa Kristo, ato kayo sundo ng iyang na iya, pag-ayo. Our mouth, our mind make one and then speaking and follow the word of God, fully obey the word of Jesus Christ, and then we'll be very rejoice in our Christian lives. Atong pugngan sa atong pagstorya, sa atong mga sa atong nahuna o even
Or bisan sa pagsunod pag-ayo sa pulong sa Dios, importante gyud kaayo nga malipayon ka sa espirituhano at Kristohano nga kinabuhi. Bible says, make a due in the attitude of your mind to the word of Jesus Christ. Sa mga Biblia nag-ingon na kinahanglan itong pag-uhon ang atong mga kinaiya, kinaagi gayon sa pulong ni Jesucristo. The word of God is very powerful and effective, changing our lifestyles. Ang pulong sa Dios gamahanan kaayo, epektibo kaayo, nga makapausab sa ato ang pagkinabuhi. Bible says in Galatians chapter 5:17. Sama sa giingon sa libro sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 17. Dungan ta og basa. Kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibo supak sa mga tinguha sa espiritu. Ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibo. Nagkasumpagi kining buhago sa dili kamo makabuhat sa buot ng ninyong buhaton. So we must self-control our eating and enjoying everything, and then the Holy Spirit working in us very powerfully. Muna kinahanglan natong bugnan ang atong mga bakbaon bisan sa atong pagpangakon ug bisan sa atong buhaton o pinaagi dinhi ang palang espiritu mosulod gayon ug mulihok ang kusganon sa atong mga kinabuhi. Also, the battle with the physical illness, we must very carefully overcome this one. Ecclesiastes chapter 5:17. Ug ang atong pagpakigbiso batok sa physical nga sakit kinahanglan nga ato gayon tinitugon ug atong mabasa kini sa Ecclesiastes 5:17. Dungan ta og basa. Masinati gayud nato ang kinabuhing pait, puno sa kasubo, kabalaka, kasuko ug balatinan. Amen. We must that's why we must return to the Holy Bible always. Unang kanunay kita nga mobalik atong hinumduman ang balaang Biblia. Even though we want to live a holy life, good health life, blessing life. Bisan o gusto ta nga kinabuhi ug balaang kinabuhi o kinabuhi nga walay sakit o puno sa panalangin nga kinabuhi. But we can face trouble and suffering, sickness, weakness in our Christian lives. Apan maabot gihapon nato ang mga kasamo, mga balatian, mga pag-antos sa ato isip, sa ato ang Kristohano nga kinabuhi. But the Bible teaching us how to overcome the all kind of these trouble and situations. Apan bisan pa niini ang Biblia nagtudlo ka nato kung saan nato paglampos o pagbunto kining maong mga sitwasyon. So trusting in the Lord more and more than the battle with the relations. Muna kinahanglan nga mosalig gayud kita pag-ayo sa ato ang buhi nga Dios kaysa pagpakibisog sa relasyon. There's the way overcome the all kind of trouble and struggle, suffering. Trust in the Lord from the heart. Tungod kaya doon na gayud paagi aron atong malampusan ang tanang mga kalisdanan, mga kasakit, o kini mao gayud ang pagsalig pag-ayo sa Dios sa kinasingkasing gayon. Bible says Salmo 56:1-3. Ug ang Biblia nag-ingon dinhi sa Salmo 56 bersikulo 1 abot sa 3. Dungan ta og basa. Kaluyi taon ako, O Dios, kay gisulong ako sa mga tao, gilutos ako kanunay sa akong mga kaaway. Tibuok adlaw gisulong ako nila. Ug daghan kaayo ang mapahitaskon nga nakig-away batok kanako. O Dios nga labing gamhanan, kun abuton ako kahadlok, musalig ako kanimo. Oh, King of David was very strong soldier, but he was afraid sometimes. Bisan si Haring David, usa siya kaisog kaayo nga sundalo, apan usahay nakabati usab siya og kahadlok. And was feared praying, he confessed his mouth, I trust in the Lord, he will protect my life. So sa diha nga makabati siya og kahadlok o kalisang, isalig siya sa labing amahan nga Dios nga mo proteksyon sa iyang kinabuhi. He was dwelling in the presence of the Lord
all his life. Gani, bukod siya, gusto siya magtuyo sa balay o sa presensya sa Diyos at ibukod niyang kinabuhi. That's why we need the temple of the Lord every Christians. We pray and cry out to the Lord what we are suffering and trouble, resolve the all problems in our lives. Unang kanang matag Kristohano na kinahanglan din kita og templo sa Dios aron kita makaampo o makapangita sa Dios pagsulbad sa tanang mga kalisdanan o kasamok sa akong kinabuhi. The meaning of the come to the Lord every day, I must trust in the Lord. Please help my life. Abot ipasabot sa pagdugol kanunay sa Ginoo kada adlaw mao nga kinahanglan akong mosalig sa Dios. When you come to the Lord church every day, God knows your mind. Your mind will be changing. Your habit will be changing. Una kung mudugol kita sa Dios ug moani sa simbahan kada adlaw, ang ato muna mausab ug ang ato ang naandan nga pagkinabuhi mausab-usab. So the battle with the fear of death, many people afraid about the death in their lives. Ang pagpakinabiso may tungod sa kahadlok sa kamatayon. Dunay daghang mga tao nga nahadlok sa kamatayon sa ilang kinabuhi. Hebrew chapter 2 verse 15 says, So dinhi sa Hebreo kapitulo 2 bersikulo 15 nag-ingon. Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibok ilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. many people afraid about death. That's why people become a slave of sin. Daghang mga tao ang nahadlok may tungod sa kamatayon ug munang daghang mga tao ang naulipon sa sala. That's why we believe Jesus Christ, even though he died and rose again from the dead, God raised him. Munang mituotan ni Jesucristo mabisan tungod siya namatay at magtapos sa tulo ka adlaw banhaw siya sa Dios. Through understanding the whole Bible scriptures, we can make a victory in our life every day. Ang pinaagi sa atong pagsabot sa tibok balaang kasulatan o kita mahimo kayong gawason kada adlaw. So, how should we respond in our lives? O karon sama man nato pagtubag alang sa atong kinabuhi. Accept the trial and the challenge of our lives. Dawata ang mga pagsulay o mga hagit sa kinabuhi. Many people say, why do we face these trials? Daghang mga tao ang mingon ngano man nga sinati man ako or ako lang atubangon kini maong mga pagsulay. 1 Peter chapter 4, 15 to 16 says, So ang Biblia nag-ingon sa unang Pedro, kapitulo 4, bersikulo 15 abot sa 16. Unang taong basa. Kinahanglan nga walay usa ka ninyo nga mag-antos tungod kay siya mamuno o kawatan o malampason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyong ikaulaw kini. Pasalamati Ginoo ninyo ang Dios nga kamong mga Kristohanon. so we must suffering for the glory of God, for the ministry of God, and the glory to God Almighty. Unang kinahanglan kita nga mag-antos alang sa kahimayaan sa Dios ug alang sa pulumaton sa labing gamanan nga Dios. Not think about the many neighbor and the friends trial and suffering. We must pray for them only. Dili na ta maghimog kasapong sa ubang mga tao o sa atong mga sikataw noon ato na lang silang iampo. As a Christians, accept the trial and your destiny. Romans chapter 8 verse 17 says, Isip kang Kristohanon atong dawaton ng mga pagsulay, isip atong kapalaran. Atong mabasa ni sa Roma kapitulo 8, bersikulo 17. Dungan tagbasa, o kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitugala sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kung makikambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang hikaya. Apostle Paul was a very great, strong prophet and messenger and evangelist, but he having experienced trial and suffering, trouble many times for
for the gospel of Jesus Christ. Si Apostolis Pablo sa siya kaisog o bantugan kaayo mga propeta o magsasangyaw sa maayong balita apan nakasinati usab siya daghang mga pagsulay o kaisdanan sa diha nga nagsangyaw siya sa maayong balita. He could overcome the whole suffering, even point of death is life, because he knew very well the word from the Heavenly Father, crown of life. Apan nabuntog niya ang mga kaisdanan sa iyang kinabuhi hangtod sa kamatayon sa iyang kinabuhi tungod sa gisaad nga korona sa kinabuhi ngayang madawat. So many people have been experienced the kingdom of heaven. So the Apostle Paul was there, and he was the very greatest devotee from heaven departed. So adunay ubang mga Kristohano nga nakakita sa pananawon sa gingharian sa langit. Nakita nila dito nga sa Apostolis kung pinakadako kayong gagawat nga gante dito sa gingharian sa langit. Because of the he was preaching the message all around us and Roma, he was in very great trouble and suffering in his life. Kung kay sa diyan nagsangyo siya sa maayong balita sa tibuok Asia o sa Roma, nakasinabi siya daghang mga kalisdanan ug pagsulay sa iyang kinabuhi. But he could overcome the whole kind of trouble, suffering by facing all this. Apan nabuntog niya ang tanang mga pagsulay, mga kalisdanan ug mga pag-antos pinaagi lamang sa iyang pagtuo. So we must seek the promise of God's help us. Muna kinahanglan ng pangitaon ng isaad nga tabang sa Dios. Isaiah chapter 14 verses 30 to 31 Ako says, basahon sa libro sa Isaiah, Kapitulo 40, versikulo 30, abot sa 31. Dungan taong basa. Bisan ang mga batanon, maluya o kapuyan o kabsag umoy. Apan katong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong usod, manglupad sila daw agila. Managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili kaluya. Amen. Have a living hope in the Lord. He will give you new strength, new mind. Kailangan nga magbago buhing paglaom diri sa Ginoo, matagan ta niya og bag-ong usog ug bag-ong hunahuna. Accept the challenge and overcome them with the permanent prayer, permanent prayers. Atong dawaton ang mga hagit ug buntugon sila uban sa mainiton nga pag-ampo. Many prophets and apostles experience about this one permanent prayer. Jeremiah chapter 33 verse 3. Sa mga daghang mga propeta ang nakasinati og sama niini nga mainiton sila nga nag-ampo. Atong basahon sa Jeremias 33 versikulo 3. Dungan taong basa. Sampita ako ug tubagon ko gayon ikaw. Ipadayag ko kanimo ang bulungan ug katingalahan mga butang o wala ko masayri. We must pray more honestly to God Almighty. Call to God Almighty. He will help you. All you need, you ask. Kung kinahanglan kita nga mag-ampo nga matingid-anon sa atong labing kamanan nga Dios ug tabangan ta niya ug iyang ihatag dinhi kanato ang atong kinahanglan. Trust in God with the steadfast faith all the times. Salig sa Dios uban ang lig-on nga pagtuo kanunay. Bible says in John chapter 16:33. Ang Biblia nag-ingon diri sa Juan 16 versikulo 33. Dungan ta og basa. Isulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan. Apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Even though we have a trouble and suffering in this world, but we have a peace in Christ Jesus always. Ang bisan tuod kita makabaton og mga kalisdanan ug pag-antos diri sa kalibutan apan kanunay kita makabaton og kalinaw diha kang Hesukristo. So, dream of victory and confess it every day and night. Mas kinahanglan gayud natong panganduyon ang kadaugan ug kanunay nato kining isugid adlaw ug gabi. We're reading Bible, 1 Corinthians chapter 15, 57 to 58. Karon akong basahon sa atong mga Biblia sa unang Korinto kapitulo 15. Unang Korinto 15 versikulo 57 abot sa 50 verso.
Dungan ta og basa. Apan salamat sa Dios nga naghatag ka natong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Amen. We must give thanks. Do not shake your mind in this world because Jesus will give us the truly victory in our Ang lives. kinahanglan nga dili kita matarog o pagili kita malig-on dinhi sa kalibutan kundi sa Ginoong Jesucristo maghatag gayon ug matuod nga kalipay ug gayon sa atong kinabuhi. To make a victory, this is the way. Crucify yourself as your desire every day. Aron makabaton kita og kadaugan, kinahanglan gyud natong ilansa ang atong mga tinguha sa cross adlaw ug gabi. Greeting each other. Crucify yourself. Siya mo tapad, crucify yourself. Amen. Life is not without the struggles, the big and the small. Anadoy pagpakigbisog sa kinabuhi, gamay man or dako. To survive and succeed, we must cross the mountain and the river of endless complications and trials. Aron kita mulampos ug mabuhi, kinahanglan natong labngon ang bukid ug ang mga suba sa walay puno ang mga kompetisyon sa mga pagsulay. If we do not respond to life's challenge, we become slaves. Kung dili kita mutubag sa mga hagin sa kinabuhi, mahimo kitang mga ulipon. However, if we overcome, we become victorious in our life. Apan kung kini atong malampusan, mahimo kitang madaugon sa atong mga kinabuhi. Father God, we must follow the teaching of Jesus Christ, not follow the first man, Adam and Eve. Please help all of us overcome the all kind of trial and suffering, sinful nature by the word of God and prayer. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord